Here are some facts about freelancing. Come work and play with me, Sir Tommy, na laging happy at busog ang tummy. So, ano ba ang mga katotohanan about freelancing? Ito ang 6 na pwede kong ibigay sa'yo. Number 1, anytime pwede kang mawalan ng client. So, kailangan talaga mag-save or mag-invest sa tamang investment like real estate or siguro sa business. Siyempre, importante yun para umiikot ang pera. Kasi hindi laging Pasko sa freelancing. Remember that. And also, pwede ka talagang magkaroon ng fortune or wealth sa freelancing. Pero kailangan talaga triple effort ka at meron kang contingency plan. Kung hindi nag-work ang plan A at plan B, dapat yung plan C meron pa rin. Okay? And then number 3, mahirap pag isa lang ang client mo sa freelancing. Make sure meron kang multiple clients or at least other backup like multiple businesses. Pwede yun. And then number 4, wag petics. Hindi totoo na pag freelancer ka, madami kang time. Hindi laging ganun. Kailangan lagi kang on the go. Kung may papagawa ang mga clients mo, dapat serious ka dyan. Okay? And then, be on time sa mga meetings at higit sa lahat sa pag-respond. Kasi importante sa mga clients na mabilis ang sagot. Kasi pag matagal, always consider na triple ang pagka-busy nila sa'yo. And then, number 5. Number 5 na pala yun. So, number 6 na tayo. Pag abusado si client, well, bago ka mag-resign, maghanap ka muna ng client na iba. Kasi pagka nawalan ka rin ng client ngayon, triple yung sakit sa ulo. So, ang gawin mo, habang nandyan ka pa, ayusin mo pa, and then hanap ka ng clients. Pagka ready ka na, dun ka mag-resign. Huwag kang agad-agad aalis kasi mas masakit sa ulo yung wala kang work. And I think that's number 6 already. And add na lang tayo. Pagka freelancer ka, invest on your health. Importante yan. Huwag puro work office setup, huwag puro gadgets. Doon ka sa something that will last. Thank you.